ng malamig na tubig. At pagkatapos, pagsasalitaan kagad ng kung ano-ano yung asawang lalaki. Aba, kung ako naman yung asawang lalaki dyan, mga kapatid, magagalit nga ako dyan sa asawa ko. Oo, nagharap ako ng asawa ko para nang sa ganoon, may makaramay ako sa hirap, may makaramay ako sa sandali ng pagod. Pagkatapos, hindi man lang ako tanungin, ano nangyari sa'yo, sweetheart? Ano nangyari sa'yo, honey? Ganon yun pero kung ang asawang babae, pagdating pa lang, may kiss na, mabango na siya, nakaligo na. At pagkatapos magbibigay ng kape o ng mainit na yakap o di kaya ng malamig na tubig o di kaya maghahain na ng pagkain. Aba, hindi dapat binabastos yung ganyang klase ng asawa, di ba? Yun namang mother-in-law. Baka naman yung mother-in-law, masyadong paksamero. Talaga naman kahit na gano'ng kasanto ka, asawang lalaki, talaga namang darating sa'yo ang pagkainis sa mother-in-law mo. Kaya kayong mga mother-in-law, huwag kayong masyadong makikialam sa buhay ng mga anak ninyo at saka ng kanilang mga asawa. O ano ba sabi ng Biblia sa Genesis 2:24? Ang sabi niya, kaya nga pag ikinasal si babae at si lalaki, iiwanan ni lalaki at ni babae ang kanilang mga magulang. At sila, si asawang lalaki at si asawang babae, ay magsasama ng parang iisang tao lamang. O hindi niya sinabi, kasama si mother-in-law, kasama si father-in-law sa mag-aasawa. O, di ba? Sa gandang klase ng sitwasyon, huwag tayo makikialam kung tayo ay mga parents-in-law. Kayong mga parents-in-law, mga biyanan, huwag kayo makikialam. Magbibigay kayo ng encouragement, magbibigay kayo ng inspirasyon, magbibigay kayo ng magagandang salita. Pero kailanman, huwag kayong kakampi. Kung kani-kanino, lalo na kung nag-aaway ang mag-asawa. Ayan, napahaba yata yung payo natin doon. Alright, maraming salamat. 11 minuto makalimas mo ay kasi po ng umaga. Si Batas, Attorney Batas Mauricio pa rin pong tumutugon sa inyong mga katanungan. Paminsan hindi na katanungang legal. Katanungang pampamilya na. Okay? Ayan. Ayan. Sige. Maaari pa rin po kayo mag-text kay Atty. Batas Mauricio sa 0917-833-4396. Yan po yung cellphone number ni Atty. Batas Mauricio. At pag natanggap po namin yan, sasagutin po natin ngayon din po dating palatuntunan ngayong araw na ito ng Martes, ika-22 sa buwan ng Hulyo, taong 2008. Live po ang ating palatuntunan sa kakampi mong Batas sa DYKA at naman ang inyong katanungan, problemang legal, o di kaya katanungan sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa titulo ng lupa, sa SSS, sa GSIS, problema sa pulis, problema sa barangay, problema kay mayor, problema kay congressman, kahit saan pa. Itanong niyo po sa amin sa kakampi mo Batas sa DYKA. Amin pong sasagutin yan wholeheartedly and with gladness of heart. Yan po yung mandate natin kay Father John Febrero at siyempre sa Catholic Media Network. Pagsilbihan ang sambayanang Pilipino. Galing po ito sa 0910-974-4704. Attorney Batas, good AM. Dami ang tanim namin na mag-asawa sa lupa ng aking magulang. Patay na sila. Gusto ng aming panganay na hatiin pareho ang aming tanim sa lahat na magkakapatid. Ganito po yan. So, dapat po talaga hahatiin ninyo yung mga produkto ng mga itinanim ninyo sa lupa ng inyong mga magulang. Bagamat kayo ang nagtanim, hindi nyo po pwedeng suluhin yung produkto niyan dahil kayong lahat may-ari mula nang mamatay ang inyong mga magulang. Kayong mga anak, tagapagmana ng inyong mga magulang, lahat kayo dapat makikinabang sa mga produkto ng mga tanim sa lupa ng inyong mga magulang. Pero siyempre, kung isa kang kapatid, ikaw yung nagtanim lamang, hindi naman gumastos at hindi naman naghirap yung iyong mga kapatid, meron kang karapatan na humingi ng reimbursement doon sa naggastos